Mapagpalang araw. Kami, ang ikatlong pangkat at ang aming pag-uulat ay tungkol sa salawikain. At ang aming pangkat ay binubuo ng 5 binibini. Sina Binibining Marivic Clarin, Charilyn Castro, JC Bohol, Gloridin Galam, at ang inyong lingkod, Pinky Maykada. Nakapaloob sa aming pag-uulat ay ang mga introduksyon, kasaysayan, manunulat at mga halimbawa ng salawikain. Ang salawikaing Pilipino ay mga tradisyonal na kasabihan na ginagamit ng mga Pilipino batay sa katutubong kalinangan, karunungan at filosofiya mula sa buhay sa Pilipinas. Nilalarawan ang salawikaing nagmumula sa Pilipinas bilang makapangyarihan at makatang pagpapadama at payak na anyo ng mga pahiwatig. Kapag ginamit sa pang-araw-araw na pag-uusap, gumaganap ang mga salawikain bilang mga pagbibigay diin sa isang punto o isang kaisipan na nagpapaliwanag o dahilan. Ang filosofiyang Pilipino ay nilalaman din ng mga salawikain bilang mga palamuti sa wika, mga pananalita ng mga ninunong na isalin ng isang salinlay sa pangkasalukuyang mamamayan, at bilang karunungan na tututunan mula sa karanasan, na nagsasaad ng damdamin, paglalahad o opinyon. Bukod pa rito, nagagamit din ang mga salawikain para hindi masaktan ang damdamin ng mga ibang tao. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Cherilyn Castro, ang mag-uulat ng kasaysayan ng salawikain. Hindi mapagkakailang ang ating lingwahe, panitikan, literatura ay kakambal na ng ating kultura, sapagkat ito ay sumasalamin sa kung ano ang kaugalian at pagkakakilanlan ng ating mga ninuno at ng bawat Pilipino. Ito rin ay nagsisilbing identidad ng ating bansa. Dito sa kasaysayan, tayo ay muling magbabalik tanaw sa kung ano ang pinagdaanan ng salawikain. Sa panahon ng mga katutubo, ang mga salawikain ay naipasa sa pamamagitan ng oral tradition o pagsasalita mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ibig sabihin lang yan, walang tiyak na tao ang nabanggit kung sino man ang nakagawa at nakahubog ng salawikain. Ito ay napasa sa pamamagitan ng pakikipag-usap o pakikipagtalastasan sa ibang tao. Sa mga kapanahonang ring ito, ang ating panitikan at pangaliteratura ay lubhang mayabong sapagkat walang hadlang sa paghubog ng ating mga ninuto. Pinasag ang katahimikang taglay ng ating bansa nang sakupin tayo ng pinakaunang mananakop, at ito ang mga Kastila noong 1565 to 1898. Nang dumating ang mga Kastila, ipinakilala nila ang Kristyanismo at maraming salawikain ang naapektuhan ng relihiyosong pananaw. Kaya kung maririnig o makikita natin ang mga salawikain ngayon, ito ay may koneksyon sa relihiyon. Ilan sa mga salawikain ay isinulat sa alpabetong baybayin, ngunit unti-unting ginamit ang alpabetong Latin sa pagtuturo ng edukasyong Espanyol. Ang alpabetong baybayin kasi ay likha ng ating mga ninuno, samantalang ang alpabetong Latin ay mula sa mga Kastila. Ang mga praile ay gumamit din ng mga salawikain upang ipalaganap ang kaisipang Kristyanismo. Ang mga praile kasi noong unang panahon ay ang nagsisilbing mga guro. Matapos ang mahabang panahong pananakop ng mga Kastila, tayo ay muling nilusob na naman ng bagong mananakop, at ito ang mga Amerikano at ang mga Hapones noong 1898 hanggang 1945. Noong panahon ng mga Amerikano, nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng edukasyon. Maraming salawikain ang naisalin sa Ingles at ginamit sa paaralan bilang bahagi ng pagtuturo ng moral values. Sa ilalim naman ng pananakop ng mga Hapones, mas minalakas ang diwa ng nasyonalismo sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sariling kultura, kabilang ang mga kasabihan, salawikain at kawikaan. Ang ibig sabihin kasi ng nasyonalismo ay ang pagmamahal sa ating bansa. Noong mga panahong iyon ay ipinaglalaban na ng ating mga ninuno ang kalayaan. Kung gayon, ang salawikain at ang likha ni Dr. Jose Rizal Nalorim Itangere ay naging instrumento ng kalayaan ng ating bansa. Ngayon, tayo ay tutungo sa panahon ng kalayaan at makabagong panahon noong 1946 hanggang sa kasalukuyan. Ayan, matapos nga ang mahabang panahon ng pakikipaglaban ng ating mga ninuno,
ay nakamit na rin ang ninanais na kalayaan. Maraming salawikain dito ang nadagdag sa kultura dahil sa modernisasyon. Ngunit nananatili ang kanilang layunin ang magbigay ng gabay at karunungan sa buhay. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa estilo ng salawikain. Ano nga ba ang estilo? Ang estilo sa salawikain ay tumutukoy sa paraan ng pagpapahayag ng mensahe o aral sa isang salawikain. Ang estilo ay ang pagsasama ng mga teknik o pamamaraan sa paggamit ng wika upang mas maging makulay, masining, at mas madaling maunawaan ang mensahe ng salawikain. So, sa estilo ng salawikain ay may mga ilang estilo o pamamaraan sa pagsusulat ng salawikain. Una na dito ay ang simile o pagtutulad. So, ano nga ba ang simile? Ang simile ay ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari at iba pa. Gumagamit ng mga salitang tulad ng, gaya ng, para ng, kawangis, at iba pa. So, sa simile or pagtutulad ay gumagamit sila ng paghahambing or ikino-compare nila yung kasabihan sa tao, bagay, or pangyayari. Halimbawa, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. So dito, gumamit sila ng word na parang upang ihambing ang buhay sa gulong na nagpapakita ng pabago-bagong kalagayan ng buhay. Sunod naman ay ang metapora o pagwawangis. Ang metapora ay anyo ng pananalita kung saan ang mga tao o bagay ay inihahambing o iwinangis sa ibang bagay. Ang metapora na ginagamit sa salawikain upang magbigay ng mas malalim at mas makulay na mensahe. Kung sa simile ay ginagamitan ng paghahambing, sa metapora ay hindi gumagamit ng mga silitang paghahambing, kaya't mas tuwiran ito. So, halimbawa, ang buhay ay isang paglalakbay. Dito, ang buhay ay inihalin tulad sa isang paglalakbay, kung saan ipinapakita na ang buhay ay may mga layunin, hamon at destinasyon. At pangatlo ay ang pagmamalabis o hyperbole. So, ito ay lagpa-lagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o kalayuan. So, ang hyperbole ay ginagamit sa salawikain upang magbigay diin sa isang mensahe o aral sa pamamagitan ng paglalabis. So, halimbawa, milyong ulit ko nang ipinagdasal ito. So, dito ipinapakita ang labis na pagnanais o pagkabahala ng tao sa isang bagay sa pamamagitan ng paglalarawan ng isang labis na bilang ng dasal. So, ilan lamang iyan sa mga estilo o pamamaraan sa pagsulat o paggawa ng isang salawikain. Dumako naman tayo sa kilalang manunulat ng salawikain. Unang-una na dyan si Dr. Jose Rizal. Lahat naman tayo ay kilala si Dr. Jose Rizal, na ipinanganak noong taong 1861 at namatay noong taong 1896. Siya ang ating kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. Kilala siya bilang isang makata, doktor at nobelista. Ang kanyang mga akda ay naging inspirasyon para sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan. Palasak ang kasabihan ni Gato Rizal na ang hindi pagmamahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda, na ang ibig sabihin ay ang hindi pagmamahal sa sariling wika ay parang pagkatakwil na rin sa ating sarili, na para bang hindi natin pinapahalagahan ang ating pinagmulan. Pangalawa naman dyan, si Damiana L. Eugenio na ipinanganak noong 1961 at namatay noong taong 2014. Si Damiana Eugenio ay isang babaeng Pilipinang manunulat at profesorang kilala bilang ina ng kwentong bayan ng Pilipinas. Ito ay isang pamagat na natanggap niya noong 1986. Siya din ang may akda ng Philippine Proverb Lore. Sa katunayan,
Si Damiana L. Eugenio ang nagpangkat-pangkat ng mga kategorya ng salawikaing Pilipino. Hinati niya ito sa 6 na kategorya. Unang-una na dito ang salawikaing etikal. Pangalawa ay ang salawikaing nagmumungkahi ng pagpapahalaga at nagtatakwil ng mga bisyo. Pangatlo ay ang salawikaing nagpapadama ng isang sistema ng mga pagpapahalaga. Ang pang-apat ay ang salawikaing naglalahad ng mga pangkahalatang katotohanan at mga pagmamasid tungkol sa buhay at kalikasan ng tao. Ang panglima ay ang salawikaing nakakatawa. At ang huli ay ang iba pang mga salawikain. At ang panghuli ay si Inigo E. Regalado na ipinanganak noong 1888 at namatay noong taong 1974. Si Inigo E. Regalado ay hindi lamang isang primerang klaseng makata, bagkus mahusay din siyang senesayista, nobelista at kritiko. Naging guro at puno ng kagawarang Pilipino ng University of the East, Far Eastern University at Central Scholar University. Nakaipon lamang si Regalado ng 239 na salawikain at ang mga salawikain na to ay pinagkakakitaan ng mga manunulat sa kasalukuyan na halos ginaya at kinopya lamang ang mga tinipon ni Regalado. Narito ang mga ilang halimbawa ng salawikain. Ang una ay, huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ang ibig sabihin nito ay, kung hindi tayo magdudulot ng mga bagay na ayaw natin gawin sa atin ng ibang tao, pawang mga kabutihan lamang ang mangyayari. Ang pangalawa naman ay, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ang ibig sabihin naman nito ay, kung ano ang pinanggalingan, siya rin ang bunga. Kadalasan ito ay tumutukoy sa mga pagkaparehas ng anak sa kanyang magulang. Ang pangatlo naman ay, kung walang taga, walang nilaga. Ang ibig sabihin naman nito ay, walang pag-unlad kung hindi ka marunong magtiyaga o magtrabaho ng maigi. Para naman sa pang-apat, pagkahaba-hama man ng prosesyon, sisibahan din ang tuloy. Ang ibig sabihin nito ay, sa kabila ng maraming taon at pagsubok na dumating, mauuwi pa rin sa kasalan ang relasyon. At ang panghuli ay, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang kahulugan nito ay, may awa ang Diyos sa tao at nais nitong tulungan ang mga problema niya sa buhay, subalit nasa tao pa rin kung kikilos siya o hindi.